Ito po yung reflected sa ginagawa nating ceiling. Dito pala makikita natin yung guide natin sa paggawa ng kublight. Ayan. Kung anong laki noong bed o yung kama, ganun din ang laki noong ginagawa nating kublight. Itong mga bilog na ito yung mga spotlight, open light na nasa makikita ninyo sa inyong mga kwarto. Ito yung linya ng mga pin light. Power, yung pinaka-power niya. Ito kasi pag nandun ako sa loob ng kisame, ito yung makikita ko. Ito yung reflect lang, no? At kinukuha na natin ng base actual doon sa layout natin actual. Halos parehas lang siya doon sa bedroom 3, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 1. Halos parehas lang yung niya, yung design. Isa sa mga paraan ng mga architect yung pag di-design ng ceiling ay yung kung saan nakatapat yung kama, doon din nakalagay yung kublight. Ganon din dito sa part ng master's bedroom, at yung dito sa bedroom 1. Ganon din dito sa family room o family area. Mayroon din siyang kublight. Itong mga part na to, ito yung cabinet. Kabilaan yan, ito yung wall, ito yung cabinet. Makikita natin mamaya sa floor plan yung cabinet. At ditong part na to, ito yung television nakaharap doon sa kama, doon sa ilalim, itong ceiling. Kaya titingnan natin sa floor plan yung mga bedroom naman na tinatapatan doon sa ginagawa nating kublight. Sige, floor plan. Dito makikita natin yung bed o yung kama. Itong part na to, ito yung kama. Kung anong laki nito, ganun din ang ginagawa natin na kublight. Nakatapat siya dito. Yan yung mga paraan ng mga arkitekto kung paano nila i-design yung mga kisame ng kwarto. Ito yung part ng television, nakaharap dun sa kama o dun sa tulugan mismo. Halos pares-parehas lang bawat kwarto. 3, 2, 1. Ganun lang. Itong part na ito yung cabinet. Ito may mga guhit-guhit na ganyan, cabinet yan. Ayan. Ganun din sa kabila, bedroom 3, meron din siyang cabinet. Parang kabilaan lang siya. Dito naman sa part ng bedroom 1, ang cabinet niya nandoon sa gilid ng television. Ito yung television. Ito yung pader. Ito yung headboard. Part ng headboard. Nakaharap yung television. At sa gilid ng television, nandun yung cabinet. Lagayan ng mga damit. Ganon din sa part ng master. Nandun sa mayroon siyang cabinet na kahit papaano dun sa gilid ng television. Sa walk-in closet niya, nandun din yung cabinet. At yung katapat ng bed na ito, meron siyang kublight din. Ayan. Ganun din sa bandang dining area at living area. Ayan. Itong part na ito yung dining o yung lamisa mismo. Itong part na ito yung dining. At makikita natin dito yung lamisa. Ito mga upuan yan doon sa lamisa. At sa ibabaw nito, meron din siyang kublight na nandito rin sa reflect makikita natin dito. Itong part na ito, yung living area, kinukuha na lang natin ng sentro. Yung para sa kublight.
While po titingnan natin ang ilang bahagi ng ginagawa nating kisame. Ayan o, ayan o. At yung mga kublight kung saan nakapwesto. Ayan o. Tara, tingnan natin. Ito po yung part ng living room. Ayan yung kublight ng living room natin. Ayan. Ayan, dyan magkaroon ng kublight sa part na yan. Ayan. At nandito yung main door. Medyo malaki itong main door dahil 140 yung height niya. Yung lapad niya. O 240 yung height, yung lapad 180. Dalawa siya, dalawang bukas. Isang 1 meter at isang 80. Ito naman yung sa dining area. Yung part na yan, yun yung katapat ng lamesa. Yung kublight na to. Ayan. Wala pa siyang takip dahil inaayos pa kasalukuyan ng mga linya ng wire. Yung sa wirings. Ayan. Doon sa part na yun, yung kitchen. Papasok doon. Ito yung paakyat. Papunta ng second floor. Hagdanan natin. Ito yung high window dito sa lanting. Itong part na ito po ay sa ibabaw ng lanting. Yan. Diyan magkakaroon ng sandilyer. Yung sa part ng sentro. Then, yung gilid niya, mayroon siyang kublight. Sandilyer yung sa gitna. Ayan. Andun yung high window sa part na yun. Ito yung bedroom 1. Dito sa bedroom 1, ang ginagawa natin kublight, ayan. Hindi pa siya talaga finish, wala pa siyang mga pin light. Makikita natin yung ano muna. Yung naka-masilya muna. Kasalukuyan siyang minamasilya at nililiha. Ayan yung part ng kublight paikot. Yung parang lamisa na yan. Pagdating dito sa baba, yan yung bed o yung kama sa tapat mismo nito. Yan. At dito sa part ng gilid na ito, andito yung cabinet nakapwesto. Ay ang pintuan. At nandyan yung cabinet. Yan yung sliding, magkaroon ng sliding dito. Pinakatiris doon. Yan yung pwesto ng aircon. Sa ibabaw ng aircon, meron din pintana. At sa part na to, meron din siyang lens. Ito yung pinaka-grills niya sa sliding window. Medyo malawak siya, 3 meter yung haba niya. At yung lapad niya, 180 din. Sa bedroom 2, ganun din. Mayroong kublight sa taas. Yung sentro niya, meron siyang ilaw dyan. Sentro. At yung mga gilid, meron mga pin light. Tatlo dyan, tatlo din dito sa kabila. At dito nakapwesto yung cabinet sa part na to. Yan. Andito yung pintuan. Pintuan niya 180 by 210. Pinaka-standard na 210. Sa mga 210 sa mga bedroom. Tapos paglabas ko, nandito yung common CR. Itong part na to. Ito yung shower area. Meron siya accent doon.
Yan. Ito naman yung ah, bowl mismo. Sa bedroom 3, ganun din. Meron din cube light. Ayan. Hindi pa siya na maayos talaga yung pagkakapintura. Inaayos pa yung masilya niya. Yung katapat, may katapat din siya. Bid dito sa baba. At yung TV niya, nandito nakapwesto. Kaya yung mga abang yan sa TV yan. Yan. Cube light. Sa family area, ito, paglabas ko. Ito yung pintuan niya. At sa part na to, mayroong cabinet. Nandito yung cabinet na nasa gitna yung part ng TV. Sa kabila, mayroong ding cabinet dito. Ito yung aircon. Lagay ng aircon. Kaya napagitna yung TV sa dalawang cabinet. Ito yung family area. Paglabas ko. Meron din siyang sliding doon. Paglabas, mayroong tiris doon. Tambayan, ano. At sa ibabaw niya, mayroon siyang katapat na cube light. Yung sa gitna na yan, mayroon ding ilaw. Cube light yung paikot. Yung cube light, guys, hindi mo makikita yung ilaw mismo. Kundi yung reflect lang yung ilaw. Yung mga sopa, yan nakalagay. Guys, papakita ko lang sa inyo yung ilang bahagi ng paggawa aktual, ano, kung paano binuo aktual yung ginagawa nating ceiling. Tara, tingnan natin yung mga aktual na mga nagkakabit. Ang mga karaniwang ginagamit po ng mga installer, number 1, barina, number 2, martilyo, number 3, metal sheet cutter o mas kilala sa tawag na gunting ng yero, number 4, steel tip measure o metro. Mga materialis po sa pagbuo ng kisame o ceiling. Number 1, 1x2 metal flooring. Number 2, carry channel. Number 3, number 1, wall angle. Number 4, 1/2 gypsum board. Number 5, number 1, concrete nail. Number 6, 1/8 pointed black screw. Number 7, 1/8 by 1/2 blind rivets. Number 8, metal W-clip.
makita sa buong mundo to. Ah, Ala, yung ilaw hindi nalusot. Yung ilaw. Bubutasin na lang. bubutasin na lang. Ayan.
Ah, oh. Bakit ko sa ulo?